preservation of religion. Pangalawa, protection or preservation of life. Pangatlo, preservation of intellect. Pangapat, preservation of honor. Panglima, which is the last, preservation of property. Itong lima na ito, kung ating susumamuin, kung ating pagninilay-nilayan, ating iisipin na mabuti, lahat ito ay may connection sa ating pamumuhay, sa ating buhay. The religion, preservation of religion. Bakit tayo nagsasala? So lahat ng limang ito, tingnan natin o kaya ating isipin lahat ng ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinag-utos din ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating gagawin ay para ma-preserve, to protect this five. And then again, yung lahat-lahat ng pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating bawal sa ating gawin, pinagbawal sa ating gawin yung mga pinagbabawal na is to protect and preserve this five. So doon lang pala. Sa ating pangbuhay sa mundong ito, yun. Bakit ipinagbawal nun? Kasi isa sa mga objective nun is to protect and preserve this five. Yung sinabi natin kanina. Religion, life, intellect, honor, and property. Ipinag-utos yun dahil to preserve this five. Yun. Una. So bigyan natin ng mga example para mas maliwanawan tayo. First one is religion. Pinag-utos sa atin ng sala, pagdasal. To protect our religion. Yun yung mga atheist, yung walang pinaniniwalaan. Hindi sila naniniwala sa God. Ano ba yung sila isa sa pinaka sakit ng ulo sa mundong ito. Wala silang batas. Kasi sa atin, kung ang mga tao, bibigyan mo sila ng kung ano ang gusto nila, yun ang batas, magiging magulo ang mundo. Kung walang batas ang reliyon, walang gagawing batas na kung saan itong batas na ito is tatawag natin divine law, is magiging magulo ang mundo. So, isa doon is religion. Kasi dyan na medyo, nalobat. For example, yung 5 times prayer, ating ginagawa, connection mo sa religion, connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is kailangan yun. So yung pagsasagawa mo ng sala, nandun yung connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nandun yung pag-protect, pag-preserve sa religion. Kasi kung wala kang religion, yung mga taong walang religion, walang batas yan. So hindi ka protektahan. Diba? Kaya yung pinagbabawal sa atin, pagbabawal ng pagtatambal, pagbabawal ng bid'ah, lahat yun. Ipinagbawal dahil to preserve, to protect the religion. Hindi yung pinagbabawal dahil lang, hindi. To protect, to preserve the religion. Kasi pag nagtambal ka, hindi ka magiging panatag sa iyong religion. Pag gumawa ka ng bid'ah, hindi ka magiging panatag sa iyong religion. So yun yung mga konting paliwanag dyan. Number 2, preservation of life. So isa na kumbaga mapabuluhan. O kaya dapat nating pakinggan. Life sa ating pamumuhay. Siguro naman aware tayo. No? Aware tayo lahat. Na kumbaga, ikaw bilang isang tao, fitram na pinatay ni A, si B, ang dapat sana, ipatay din si A. Tama? Isa sa pinaginukuha na natin sa, dapat sana may death penalty, dapat kayo ganito, kasi tama ba yun? Tama. Sa atin, sa Islam, sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbawal ang pagpatay. Bakit ipinagbawal ang pagpatay? To preserve life. Preserve life. Kasi pag hindi bawal ang pagpatay, kahit sino, patay mo ito kasi wala namang man. Di ba? Kaya pinagbawal ang pagpatay. Sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ipinag-utos
pinag-utos na yung pumatay, ipapatay mo rin. Tulad dito sa ginagawa ng Saul. Bakit? To preserve life. Kasi yung tao na yun, na pumatay, dapat patay para wala nang gumaya. Hindi nagayahin na iba. Nakulong lang naman 20 years. Sabi, kahit meron namang parol, meron namang pardon, lahat. Hindi na protektahan yung life. Yun ang Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Preservation of life. Hindi nawa natin. Number 3, kasi medyo mabilisan lang doon, preservation of intellect. Yung utak natin. Nakita niyo yung sa Islam, sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat. Unang-una ipinagutos yung seeking of knowledge. Bigay tayo ng example. Isang tao, isang bata, lagay mo sa kwarto, sa bahay, hindi mo siya palalabasin, wala kang ibibigay na pag-aaralan, wala siya. After 10, 20, 30 years old na siya, may utak ba? Sabi ba natin may utak? Wala kasi hindi na nag-aral. So hindi na alam kung anong gagawin. Hindi alam kung anong mabuti. Kaya pinagutos ng Allah, pinagutos ng Sharia ng Allah na mag-aral to preserve your intellect. To protect it. Kasi kung hindi ka mag-aaral, wala kang alam, hindi mo magagawa mabuti, hindi mo may iwasan ng masama. At ganun din sa ipinagbawal. Bakit ipinagbawal sa Islam ang suka? O sulbos sa muskil. Pag-inom ng alak. Pag-inom ng nakakalasing. Drugs. Bakit pinag- Kasi masisira niya yung ating utak. So, pinagbawal sa Sharia ng Allah to preserve our intellect. Kasi sinisira na yung utak niya, wala na. Pag nasira na yung utak niya, sira yung reliyon, sira yung buhay, sira magnanakaw, sira yung property, sira lahat. Magkaka-connection. Number 4 is the preservation of honor. Dignidad. Dignity. So, nandyan din yung Sharia. That's why pinag-utos sa atin yung nikah, pagpapakasal. Meron tayong mga panuntunan dyan. No? Sa pagpapakasal, hindi lang, living tayo. Kasi kung gusto mo, gusto ka na. Sige, living. Walang dangal dun. Walang honor dun. Walang dignidad dun. Ipinagutos yung sito ng aura, yung huwag ipakita mo. Kasi para ma-protect yung honor mo. Tingnan mo ba yung nakahubad, nakatupis? Sabi, yan yung wisdom, yan yung modernism. No. Pinapakita lang niya na wala siyang honor, wala siyang dignidad. So that's why yung Sharia, ipinagutos yung sito yung tatalok po o kaya pag-cover sa ating aura. Di ba? Ganun din. Ipinagbawal yung zina. Kasi yung zina makakasira sa dignidad, honor, sa dangal ng bawat isa sa ito. Nandyan yung Sharia. And the last, but not the least, is yung property, yung yaman. So siguro naman walang isa na hindi na gusto ng yumaman. Pero isipin mo na lang kung hindi pinagbawal yung pagnanakaw. Kung hindi pinagbabawal yung pang-scam. Kung hindi pinagbabawal yung riba. Kung hindi pinagbabawal lahat ng pinagbabawal. Patungkol sa pagkuha sa kayamanan ng iba. Isipin mo na, mayroon bang peace of mind sa bawat isa? Yung nga lang na sumisikat, isang barangay, isang sitio, halimbawa isang barangay, mayroong magnanakaw, hindi pa sa sunset, magkuha na kayo kasi may maraming magnanakaw dito, maraming manunukot dito, mga scammer yan, takot, walang peace of mind. So that's why pinagbawal yun, kasi to preserve the property of everyone. At ganoon din, maraming pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na para ma-preserve yun, pinagutos ng
marangal na pamumuhay, marangal na paghahanap buhay, lahat. And all of that, this is to protect and to preserve this five. And this five is the purposes or the primary objective of Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. Preservation of religion, life, intellect, property, and honor. Sana'y medyo nakakuha tayo ng konting kaalaman about sa objectives ng ating Sharia. Nang sa ganon, mas maintindihan pa natin yung ating ginagawa, ang ating pinag-aaralan. Nang sa ganon, mas lubusan pa nating pag-igihin ang ating pananampalataya bilang mga Muslim, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ma tasbihun wa astaghfirullah wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.